sitwasyon dito eh. Ano ba yan? Iwan ka na. I-share ko lang sa inyo, no? Kaya isa rin sa nagustuhan ko sa motor kong ito, ang kinagandahan dito, napakatipid niya sa gas. Biruin nyo, ang gas ko noong nakaraang taon pa, December 31 ng gabi ko ginasan ito. Hanggang ngayon ayan o, nasa ibabaw na siya ng empty. Pero ang gas nito ay noong kumpa December 31 ng 2023 sa 150 nya cc, hindi ka talaga mapapaaray, diba? Hindi man siya ganong kalakas ng power ng mga iba, pero may power na rin siya. 9 days, bali 9 days siya, gas ko pa rin siya. Kung yun ha, 200 pesos lang yun yung ginas kong yun sa 9 days, 200 pesos. Kaya hindi ko to mabitawan, dahil nga sa niya, sobrang tipid niya sa gas. Kaya isa ito sa pinaka paborito kong motor. Ewan ko lang sa ibang SA owners na kung ganon din katipid yung motor nila katulad ng motor ko. Parang malakas pa ata ang scooter dito sa motor ko. Mga intersection, hanggat maaari mag stop muna bago tumawid. Kasi doon sa bypass na bagong gawa, nakakadalawang basa na ako na puro aksidente yung pula po. 100 lang. Ah. $1.6 ang gas ko. 100. Salamat po. Yun, gas na tayo. Nadagdagan na yun ang gas ko. So yun, lagi yung aking kondito eh, palatandaan. Basta nasa ibabaw na ng pula, ginagasan ko na. Tagal-tagal na ulit ito bago maubos. Okay, balik tayo dun sa kinukwento ko sa inyo kanina, doon sa bagong gawang bypass dito sa Alfonso. Kagagawa pa lang, puro aksidente na yung nangyayari.
Puro lagi sa intersection yung banggaan. Kasi yung bypass na ginawa ng Tagos hanggang Tagaytay, may konyon, may kanya-kanyang barabarangay yun na Tagos. Eh ang iba ayaw magminor kahit kuna intersection na dire-diretso pa rin. Yung unang kita ko sa post, yung motor tsaka van, yung motor bumangga sa van. Tapos ngayon ito yung picture, wala man siya, 4 wheels sa 4 wheels. Intersection pa rin yung nanggaling yung isang 4 wheels. Kaya hanggat maaari talaga pagdating sa intersection, magminor at tumingin kaliwat kanan. Hindi yung basta pasok na lang. Pag nakita nila ang parating ay yung parating, pinapasukan na nila. Kahit alanganin yung pasok nila, pinapasukan pa rin. Tapos pag nabusinahan, siyempre galit sila. Sila pa yung nagagalit, sila naman yung mali. Galangan lang naman yan pagdating sa daan, diba? Galangan, bigayan, para maganda ang flow ng traffic, diba? Hindi yung nakadaan ka parang ikaw yung nagpagawa ng daan, diba? Parang nakasarili ka. Ganun kasi yung iba. Yun lang, kapupos lang ni Mayor Randy Salamat. Nakadaan na rin ako doon nung kalambal nung ako dumaan. Basta first time ko nakadaan doon. Napaka-konya talaga, napakaluwag. Tapos ang isa pa rin namang problema doon, walang mga signage. Sa bagay, kahit naman may signage yun, kung yung driver ng motor o sasakyan hindi nagmi-minor, di ba, sa intersection, bali wala yung signage na nilagay, di ba? I-ignore lang nila. Yun kasi yung kadalasan sa aksidente, yung ini-ignore nila yung traffic sign o traffic rules. Kaya madalas ang aksidente sa mga intersection. Parang ngayon pala nagde-December yung simoy ng hangin pang December, pero January na ngayon. Ang simoy niya pang December. Kasi yung simoy ng December hindi ganun kalamig Ngayon pa lang January yung nararamdaman ko yung lamig. Iba yung lamig niya nung December kaysa ngayon.